Hello guys! So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa kung bago ka dito sa Singapore, tapos naho-homesick ka, ano ba ang dapat mong gawin? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, para kasi sa akin, kasi syempre nagdaan din ako dyan. Kasi nga syempre tayong normal yan sa ating OFW na makaka-experience tayo ng mau-homesick tayo, lalo na kung may mga anak tayo sa Pinas. So yun, paano ba maiwasan natin yung homesick? Ito guys ay based lang sa aking experience na gusto kong i-share sa inyo. Baka sakaling gusto nyo ring itry, ganun. So, para to sa mga, kasi dito, kasi required talaga dito, mandatory dito sa Singapore na at least once a month, kailangan mag-day off ng helper. Hindi yun pwedeng bayaran ni employer. Talagang meron at meron. Kasi di pa dito, sabi ko nga, si employer nakikipag ano sa atin na kung pwede negotiate, na kung pwede mag-day off tayo ng halimbawa isang beses, dalawang beses, o tatlong beses, or kung minsan, kasi minsan kailangan nila ng Sunday. So yun, kaya minsan nakikipag-negotiate sila sa atin na kung pwede, wag natin ubusin gamitin yung buong 4 na beses sa isang buwan na day off. Pero meron naman employer na okay lang sa kanila, maluwag naman din sila na every week pwede ka mag-day off. Pero para doon sa mga iba na hindi nakakapag-day off ng every week, yun, dahil nga babayaran ng employer yung ibang day off natin, di ba? So yun, tas nakakaramdam kayo ng homesick kasi syempre bihira lang kayo nakakalabas or nasa ano lang, nasa most of the time nasa loob lang tayo ng bahay, trabaho, tas yun nga, parang pagpagod tayo, nasi-stress tayo, minsan kasi parang feeling natin na lalo pagka walang kumukontak sa atin, walang nagpaparamdam sa atin na mahalaga tayo, ganun, pagod na tayo, tas stress tayo, ganun. So, ang gawin na lang natin guys is baguhin natin yung ating mindset. So, wala rin kasing ibang tutulong sa atin, kundi sarili lang natin. Ngayon, kung tayo, ang pag-iisip natin is napaka-negative, syempre, talagang puro negative din ang magiging outcome nun. So, yun. Kaya, ang maganda niyan is, ako, nung bago ako dito, sumali ako sa group. Ngayon, meron ako mga ilang groups na kung gusto nyong salihan, pwede din naman, mag-comment kayo dito kung may gusto kayong salihan doon sa group na ibibigay ko sa inyo. Yung una guys is kung kayo ay yung religious person, meron pong Church of Christ dito. Pwede kong ano sa inyo yung pwedeng contact person, mag-comment lang kayo dyan kung sino yung gusto nyo na para every Sunday, or meron silang ano din meron silang mga nag-aano sila, pumupunta sila somewhere, tapos parang volunteer sila, or may mga ano sila, may mga occasion silang ginagawa, tapos may mass din sila, ganun. Ako guys is Catholic ako ha, pero hindi ako against sa mga ibang mga religious tawag dito religion. Hindi ako against sa kanila. So, kung tingin nyo naman mapapabuti kayo or dun sa mga organisasyon na sasamahan nyo, why not, diba? Para hindi kayo maboring, hindi kayo ma-stress, o hindi kayo ma-homesick. Tapos, ang second one naman, guys, is kung ma-explore kayo na tao, try nyo rin naman salihan yung mga group dito. Usually sa TikTok, marami yung mga group. Pero, guys, piliin nyo lang yung mga group na tingin nyo mag-explore kayo, mag-excel kayo, hindi yung parang puro away-away or pag-aanuhan ng isa't isa yung sasalihan nyo, maging mapili din kayo na tingin nyo naman magiging okay yung pakiramdam nyo, hindi yung magdadagdag ng stress nyo. So, meron ako guys na sinalihan, ayun, yung Team Abnoy. Actually, dati sumali ako sa HIT, pero yun nga, gumawa na ng sariling group kasi si Sis Pretty, which is, sinama niya ako, yun. So, maganda siya, mag-1 year na siya ngayong November. So, yun. So far naman, na-enjoy ko din naman yung company nila kasi puro talaga sila mga kalog. So, yun. At saka, basta maganda yung group na yun. Kung gusto nyo rin sumali sa group na yun, nga bago kayo dito sa Singapore, mag-comment lang kayo para pwede ko kayong i-refer doon sa group na yun. Tapos, kung kayo naman guys, is mahilig kayo mag-volunteer, mahilig kayong parang explore dito yung na Singapore, pwede kayong mag-volunteer sa FAST or sa mga ibang organisasyon dito, yung mga welfare, yung ganyan, or pwede din kayong mag-volunteer sa yung mga home for the agent, yung mga ganun. So, marami guys. Tapos kung gusto rin ninyo yung
marami dito mga pwede nyong makikilala ng mga Pilipino, mga organisasyon, madalas sa TikTok yan. So, huwag kayong huwag kayong mahiyang tawag doon, mag-message o mag-comment sa kanila, ganun. Kasi, tawag dito, nasa ibang bansa tayo kumbaga, walang ibang tao na makamag-anak natin o something na magko-comfort sa atin, kundi tayo na lang pag lumabas tayo, explore natin yung sarili natin. So yun lang guys, kung tingin nyo na homesick kayo or what, marami pong mga Pilipino dito sa Singapore, parang Pinas na rin dito, kaya kung sa inyo is makipag-banding kayo sa kapwa Pilipino natin dito. Marami po yan dito guys, marami mga, lalo sa TikTok, marami yan dyan mga group na pwede nyo salihan, at saka i-embrace nila kayo guys. So ganun din yung nag-experience ko kasi. So yun, nung nakaramdam ako na parang, kasi nga syempre may yung mga dating mga naging kaibigan natin, naging kasama natin, minsan tapos na yung kontrata nila, umuwi na ng Pinas, wala na tayong masyadong kabanding. So, kung tayo, extend pa rin tayo dito sa Singapore. Siyempre, maghahanap tayo ng mga new friends, at basta piliin nyo lang yung magiging kaibigan nyo na dadalhin kayo sa goodness, hindi yun sa badness. So, yun guys. So, yun lang.